Rapture siyam isa-isa, ano ang gagawin kung ikaw ay naiwan? Isinulat ni Marcia Kunli. Panimula. May rapture emergency tayo. Mayroon tayong rapture emergency sa ating mga kamay. Ang araw ay mabilis na nalalapit na kung saan si Jesus ay aagawin o aalisin ang mga naniniwala sa Kanya. Tinutukoy ko ang mga malapit ng ma-rapture na mga tao bilang mga mananampalataya sa buong aklat na ito. Ang rapture ay isang nalalapit na kaganapan na nangangahulugan na hindi ito nangangailangan ng anumang iba pang mga kaganapan na mangyari muna. Nasa state of emergency tayo dahil ang rapture ay isang kaganapang magpapabago sa mundo at ang karamihan sa mga tao ay hindi handa para dito. Maraming uri ng mga tao na hindi handa ngayon, mga taong hindi nakakakilala kay Jesus o sa mga kaganapan na nasa abot-tanaw, mga mananampalataya na hindi pa naturuan tungkol sa pagdagit, mga mananampalataya na hindi nanonood o nagbibigay pansin para sa ang kaganapang ito, mga mananampalataya na alam na ito ay darating ngunit may isang blase na saloobin tungkol dito. At pagkatapos ay mayroon tayong mga manunuya na nanunuya sa pagdagit. Ang mga manunuya ay maaaring mananampalataya o hindi mananampalataya. Hindi rin natin dapat kalimutan ang tungkol sa mga mananampalataya na nakaaalam na darating ang rapture at gustong malaman ito ng mga taong pinapahalagahan nila, maligtas at hindi maiwan. Ang mga taong nakatira sa mga lugar na madaling kapitan ng mga natural na sakuna tulad ng lindol, buhawi, bagyo at tsunami ay karaniwang handa para sa mga kaganapang iyon. Mayroon silang mga pang-emerhensyang supply, isang lugar na masisilungan, isang plano sa paglikas at iba pa. Kapag may nabubuong bagyo, ang mga weather forecaster ay nagbibigay sa atin ng head-up kung saan magla-landfall ang bagyo at kung gaano ito kalala. Ang mga tao sa lugar ay naghahanda. Sumasakay sila sa kanilang mga tahanan, kumuha ng mga supply, pumunta sa isang kanlungan, o lumikas kung kinakailangan. Kung nakatira ka sa isang lugar na tulad nito at sinabihan ka ng maaga na may darating na sakuna, maghahanda ka para dito. Gayunpaman, mayroong isang kaganapan sa pagbabago ng mundo sa abot-tanaw na alam naming maaaring mangyari anumang minuto at hindi kami handa para dito. Maaari at dapat tayong maging handa. Sinabi sa atin ng Diyos na bigyang pansin at bantayan ang kaganapang ito. Para sa mga taong naiwan pagkatapos ng rapture, kailangan nilang harapin ang malaking kakilakilabot na hindi maiisip ng sinuman sa atin. Hayaang lumubog iyon ng isang minuto. Walang natural na sakuna na nangyari ang maihahambing sa darating. Wala sa kanila. Kung ikaw ay isang mananampalataya, malamang na mayroon kang isang tao sa iyong buhay na pinapahalagahan mo na walang kaugnayan kay Jesus. Kung ang rapture ay nangyari sa susunod na segundo, ang taong iyon ay maiiwan. Sa sandaling iyon, inalis ng Diyos ang mga mananampalataya na siyang tanging liwanag sa napakadilim na mundo. Kung gaano kadilim ang araw na iyon. Ngayon, ano ang gagawin ng mga taong mahalaga sa iyo? Hindi ka nila ipapaalam sa kanila kung ano ang nangyari at kung saan nawala ang lahat dahil na-rapture ka. Sa katunayan, hindi sila magkakaroon ng sinumang mananampalataya na may tunay na kaugnayan kay Jesus na maaari nilang hingan ng tulong. Mawawala silang lahat. Oo naman, may ilang taong maiiwan na nagsasabing sila ay mga Kristiyano, ngunit hindi nila tinanggap si Jesus sa kanilang mga puso. Kung hindi, sila ay na-rapture din. Bagamat ang ilan sa mga taong iyon ay agad na mauunawaan kung ano ang nangyari at kung bakit sila naiwan, ang karamihan ay hindi. Kaya, ang tanging mga taong maiiwan na magbibigay ng mga sagot sa mga taong pinapahalagahan mo ay ang mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan, na hindi naniniwala
at karamihan na lantarang ayaw maniwala. Ang mga pinuno ng daigdig ay magbubuga ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Iyan ang emergency. Ang mga taong maiiwan ay hindi magiging handa. Pagkatapos ng rapture, kakailanganin nila ng resource na maaari nilang puntahan para sa mabilisang mga sagot tungkol sa nangyari at bakit at kung ano ang kailangan nilang gawin para maligtas. Oo, makikita nila ang mga sagot sa Biblia, ngunit hindi nila malalaman iyon. Sino ang magsasabi sa kanila niyan? Kung sila ay sapat na matalino upang maghanap ng mga sagot sa Biblia, hindi nila alam kung paano magbasa ng Biblia o kung saan hahanapin ang mga sagot. Iyan ang para sa aklat na ito, upang matulungan ang mga maiiwan. Sana bawat isa sa kanila na nagbabasa ng aklat na ito ay sumampalataya kay Jesus at maligtas. Mambabasa na naiwan. Minamahal na mambabasa, I'm so sorry na iwan ka. Kailangan mong malaman na mahal ka ng Diyos. Alam kong parang wala sa ngayon, pero ginagawa niya. Sa katunayan, mahal ka niya ng walang pasubali. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo sa iyong nakaraan o kung ano ang gagawin mo sa iyong hinaharap. Mahal ka niya kahit papano. Mahal ka niya kahit iniwan ka niya. Kailangan mo ring malaman na hindi mo pinalampas ang iyong pagkakataong maligtas, makasama ang Diyos ng walang hanggan sa langit, at muling makasama ang mga taong pinapahalagahan mo na na-rapture. Binigyan ng Diyos ng pasanin ang puso ko na isulat ang aklat na ito para lamang sa iyo. Nais niyang tiyakin na mayroon kang mapagkukunan kung saan mabilis kang makakahanap ng mga makatotohanang sagot. Ito ay dahil sasabugin ka ng bawat kasinungalingan at panlilinlang na maiisip ng iyong mga pinuno, media, siyentipiko, iskolar, iyong mga kaibigan, lahat. Alam mo, gusto ng Diyos na malaman mo ang katotohanan tungkol sa nangyari at bakit. Gusto niyang makilala mo siya at magtiwala ka sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat ngunit malapit na. Tuwang-tuwa ako na sinisimulan mo ang iyong paglalakbay sa pananampalataya. Marami kang matututuhan at mahaharap ka sa ilang mahihirap na katotohanan. Gayunpaman, kung mananatili ka sa pagbabasa ng mapagkukunang ito, lalabas ka sa kabilang panig na may kakayahang makayanan ang nangyari at maging handa ng mabuti para sa darating. At umaasa akong pipiliin mong ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus. Kung gagawin mo, tingnan mo ako kapag nakarating ka na sa langit o kapag pumasok ka sa kaharian ng milenyo. Gusto kong marinig ang iyong kwento at kung paano ka nagtagumpay. Kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay. Mambabasa na isang mananampalataya. Minamahal na mambabasa, bilang isang mananampalataya, may kapangyarihan kang gumawa ng pagbabago sa emergency na ito. Makakatulong ka sa mga maiiwan. Maaari mong ilagay ang aklat na ito at isang Biblia sa isang lugar na mahahanap ng isang taong mahalaga sa iyo kung hahanapin ka nila pagkatapos ng rapture. But you know what? Kung binabasa mo ito, ibig sabihin hindi pa nangyayari ang rapture. Kaya't mas mabuti pa, maaari mong basahin ang aklat na ito at turuan ang iyong sarili tungkol sa rapture at mga kaganapan sa hinaharap upang magkaroon ka ng pakikipag-usap sa mga taong pinapahalagahan mo. Sana maniwala sila kay Jesus bago ang rapture at hindi sila maiwan. Ang isa pang bagay na maaari mong gawin ngayon ay ibigay ang aklat na ito at isang Biblia sa mga taong pinapahalagahan mo bilang isang sanggunian. Alam ko ang iniisip mo, iisipin nila na baliw ako kung bibigyan ko sila ng Rapture Survival Book. Siguro, pero sulit na malaman nila ang katotohanan, hindi ba? Huwag ikahiya o ikahiya na ibahagi ang katotohanan ng Diyos sa isang tao. Ang mga emosyong iyon ay mga taktika lamang ng pananakot mula kay Satanas. Tandaan na nasa digmaan tayo at ayaw niyang iligtas mo ang sinuman. Nasaan ka ngayon kung walang may lakas ng loob na ibahagi sa iyo ang katotohanan? Gusto kong tiyakin na mayroong impormasyon para sa mga taong naiwan na tutulong sa kanila na malaman ang katotohanan at magkaroon ng kaugnayan kay Jesus, tulad ng ikaw at ako.
Samahan mo ako sa digmaang ito at iligtas natin ang ilang kaluluwa. Mambabasa na mausisa o nabigyan ng aklat na ito. Minamahal na mambabasa, kaya gusto mong malaman ang tungkol sa rapture at kung ano ang tungkol sa emergency? O baka narito ka dahil ibinigay sa iyo ng isang Kristiyanong nagmamalasakit sa iyo ang aklat na ito at naisip mo na buksan mo ito at makita kung ano ang nasa loob? Nasasabik ako na nandito ka. Gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang maiwan kapag nangyari ang rapture. Nasa iyo pa rin ang pagpili. Ang rapture ay maaaring mangyari anumang sandali, kaya huwag ipagpaliban ang pagpili. Ang hindi paggawa ng pagpili na maniwala kay Jesus ay talagang paggawa ng pagpili na hindi maniwala. You're either with Him or against Him, walang neutral zone. Kung hindi mo pipiliin na sundin si Jesus at mangyari ang rapture, maiiwan ka. Sa aklat na ito, matututunan mo ang lahat tungkol sa rapture, kung bakit ito mangyayari, at kung paano ka maliligtas mula rito. Mahal ka ng Diyos at kasama mo sa iyong pagsisikap na makilala siya. Idinadalangin ko na dumating ka upang manampalataya sa kanyang ipinadala upang iligtas ang iyong kaluluwa, si Jesus. Mga tip para sa pagbasa ng aklat na ito. Maaari mong basahin ang aklat na ito mula pabalat hanggang pabalat tulad ng isang tradisyonal na aklat, o maaari mo itong basahin tulad ng isang sangguniang aklat at dumiretso sa isang kabanata ng interes. Gayunpaman, kung ikaw ay lumalaktaw at nakatagpo ka ng isang termino o konsepto na hindi ko ipinapaliwanag, malamang na ipinaliwanag ko ito sa isang naunang kabanata. Mag-browse sa nilalaman sa 5 bahagi, mga pangunahing kaalaman sa Biblia at glossary. May magandang pagkakataon na naipaliwanag ko rin ito ng detalyado doon. Isinulat ko ang aklat na may kakaibang pananaw. Isinulat ito na may pag-aakalang ang taong nagbabasa nito ay isa sa mga naiwan at nangyari na ang rapture. Kung binabasa mo ang aklat na ito bago ang rapture, mangyaring isaisip ito. Nagsama ako ng maraming kasulatan sa aklat na ito dahil higit sa lahat, gusto kong malaman mo ang katotohanan. Kung binabasa mo ito pagkatapos mangyari ang rapture, mahihirapan kang makahanap ng Biblia. Iyan ay dahil gusto ng iyong kaaway, si Satanas, na mabulag ka sa katotohanan at malinlang. Ang mga Biblia ay mabilis na magiging isang kakaunting kalakal, kaya isinama ko ang aktwal na kasulatan sa aklat na ito na aking ipapaliwanag. Ang mga sangguniang banal na kasulatan sa aklat na ito ay nagmula sa World English Bible, maliban kung iba ang binanggit. Ang pagsasaling ito ng Biblia ay nasa pampublikong domain at malayang basahin. Gumagamit ito ng modernong Ingles at madali itong basahin. Ito ay batay sa American Standard Version ng Biblia na inilathala sa 1901, ang Biblia Hebraica Stuttgartensia Old Testament at ang Greek Majority Text New Testament. Maaari mong bisitahin ang aking website o ang World English Bible website para magbasa o mag-download ng libreng kopya ng Bibliang ito. rapturesham11.com, worldenglishbible.org. Habang binabasa mo ang aklat na ito, alam kong magkakaroon ka ng mas mahusay na pangunawa sa salita ng Diyos, at ang katotohanan ay ihahayag sa iyo. Sa iyong paghahanap sa katotohanan, hinihikayat kita na tuklasin at basahin ang salita ng Diyos para sa iyong sarili at subukan ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sa kasulatan na isinama ko sa ibaba, makikita mo na ganito mismo ang ginawa ng mga Berean noong binisita sila ni Apostol Pablo. Sinuri nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sarili upang matiyak na ang itinuturo sa kanila ay lehitimo. Agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa gabi sa Berea. Pagdating nila, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo.
Ang mga ito nga'y lalong marangal kaysa sa mga nasa Tesalonika sapagkat kanilang tinanggap ang salita ng buong kahandaan ng pag-iisip na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan upang makita kung totoo nga ang mga bagay na ito. Gawa 17, 10-11. Pagkatapos ng bawat banal na kasulatan na aking isinama, makakakita ka ng isang sanggunian kung saan ito nanggaling sa mga panaklong tulad nito, 17 gawa, 10-11. Ibig sabihin, ang mga talata ay mula sa Biblia. Ang aklat ng mga gawa, kabanata 17, mga talata 10 at 11. Ang lahat ng Biblia ay magkakaroon ng malinaw na tatak ng mga aklat at malinaw na binibilang ang mga kabanata at talata. Minsan sa aklat na ito, makikita mo ang mga sangguniang banal na kasulatan na may karagdagang deskriptor tulad ng 17 gawa, 10-11 New International Version. Ang karagdagang New International Version ay tumutukoy sa bersyon ng Biblia na pinanggalingan ng kasulatan. Sa halip na World English Bible, ginamit ko ang New International Version. Karaniwan kong ginagawa ito dahil mas gusto ko ang pagpili ng salita at gramatika ng partikular na pagsasaling iyon. Alam kong mas madali para sa iyo na maunawaan. Kung hindi mo pa nababasa ang Biblia noon, tingnan ang Kabanata 27, Paano magbasa ng Biblia. Bago mo ipagpatuloy ang pagbabasa, inirerekomenda kong magdasal ka sa Diyos. Nagsama ako ng panalangin sa dulo ng seksyong ito na magagamit mo. Kailangan mo munang manalangin dahil si Satanas, na kasalukuyang Diyos ng mundong ito, ang lupa, ay ayaw mong basahin ang aklat na ito o maunawaan ang anumang bagay dito. Binulag ka niya at kailangan mo ng tulong ng Diyos para malampasan ito. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya, upang ang liwanag ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos ay hindi sumikat sa kanila. 2 Korinto 4:4. Ang panalangin ito sa ibaba ay magsasabi sa Diyos na seryoso ka sa pag-aaral ng katotohanan at kailangan mo ng tulong niya para maging matagumpay. Ngayon, ang isang panalangin ay pakikipag-usap lamang sa Diyos. Maaari kang manalangin ng malakas o tahimik, alinman ang gusto mo. Napakalakas ng panalangin kapag lumalapit ka sa Diyos ng may tapat na puso. Siya ay makikinig at tutugon sa iyo. Diyos, dalangin ko na tulungan mo akong basahin at maunawaan ang nakasulat sa aklat na ito at lalo na ang mga talata sa Biblia. Lumapit ako sa iyo na may pusong bukas sa pag-aaral ng katotohanan. Hinihiling ko rin ang iyong pagmamahal at ginhawa habang nahaharap ako sa mga katotohanang mahirap para sa akin na marinig.